Yes, mga kabuilders, good morning. Araw po ng Biyernes ngayon. So, tayo po ay naghatid ng materyales na gagamitin. Dito po yan sa project natin sa Santa Rosa. So, kung makikita nyo mga kabuilders, ito po ay hardiplex na ginagamit namin para dun sa partisyon. So, ito pong unit na to na ginagawa namin may isang kwarto sa taas. Pero actually mga kabuilders, ito po ay magiging dalawang unit. Ihihiwalay po yung itaas doon sa ibaba. So, ayan na, at nagkakabit na nga po tayo ng partition at ang materialis po natin dito ay metal stud. So, kung nakatayo po yan, mayroon po yan na vertical braces. Yan, may mga bracket po yan, vertical, para na sa ganoon po maging matibay. So, dito naman po sa likod, yung extension namin dito sa likod, ay may tatlong parte. Yung CR, itong laundry, at saka yung stock room. So, dito po sa labas, ang ginagawa na po namin ay naglalatag na po kami ng slab. Yung framing, ayan. So, yung framing namin ginagawa dito mga ka-builders ay double matting. So, ang diameter po ng mga deform bar na ginagawa namin o yung matting na ginagawa namin dito ay nasa 15 cm o 6 inches. Ayan. So, kwadrado po yon, 6 inches by 6 inches ang diameter niya. So, dahil nga po sa ito'y slab, ang kapal naman po niya ay 10 cm. So, standard po na kapal ng slab para po sa mga residential. Ayun. So, yan mga ka-builders. Itong butas na ito po yung magiging hagdan o yung access niya papunta dito sa taas. Dahil nga po ang gagawin po dito, ihihiwalay po yung kwarto sa taas o yung daanan sa taas at dito na sa labas ilalagay. So, yun na po ang magiging access niya. Yan. So, ngayon mga ka-builders, kung nakikita po ninyo, nag-aasintada na. At sa totoo lang po, mayroon ng mga 2 linggo mahigit yan. At nakapagbuhos na kami. Kaya ngayon po, nag-aasintada naman po siya. So, shortcut po yung pagkaka-video. Dahil nga po sa hindi naman tayo masyadong namumonitor ang ibig ko pong sabihin, hindi nakakapag-video sa araw-araw na ginagawa o yung bawat oras na kilos ng mga tao. Kaya shortcut na po yung pagkaka-video namin. Ayan. So dito sa likod, tapos na po kami sa pa-plastering. So ngayon, ang ginagawa naman po dito ay yung trusses. Ayan. At okay na yung trusses namin. Inner gutter po yan na mayroong alulod na stainless. So, stainless na po yung ginamit natin dyan para sa inner gutter. So, pangmatagalan na po yan. Yung iba nating mga tauhan naman mga ka-builders, habang yung iba nandoon sa labas, so yung iba gumagawa na rin ng kesame. So, ayan mga ka-builders, naglalatag na po sila ng kesame. Tapos ginamit po namin dito ay PVC panel. Ayan. So, yung PVC cladding na yan o PVC panel na yan ay yun po ang gusto ng may-ari. At isa pa po, kaya rin mas mainam na ikabit yung ganito para po sa less maintenance po. Hindi na kailangan magpapintura ng halos taon-taon. Punas-punas lang, malinis na at saka magandang tingnan. Ayan. So, yung ibang part naman po niyan ay hardiplex. Gawa nga po ng mayroong kublight. So, hindi naman magiging madilim na kasi kung halimbawa paparehas mo lahat ng kulay. Yun. O, ito na nga po mga ka-builders. Yung extension dito sa likod. Nakapaglatag na kami ng yero, ng bubong. So, kung nakikita nyo, medyo may mga liwanag pa yon dahil nga po sa wala pang flashing. Ayan, kumpleto na yung kesame namin dito sa kwarto. Ayan, may kornisa na. Yun.
So, ang wool naman po niyan mga ka-builders, ang kulay po na yan is light gray. Yan. So, yun mga ka-builders, andito na tayo sa labas ulit. Papakita ko na sa inyo dahil tapos na po kami doon sa likod. Yun dito naman po sa labas, maglalagay na kami ng trusses. Yan. At katulad nga po ng nasabi ko, ito pong harapan dito ay magiging dalawa po yung pinto. Isa doon at saka isa dito para po doon sa access naman ng hagdan sa gagawin naming hagdan dito. Dahil dito nga po sa mga ka-builders, ito yung part na to, magiging open yan, pintuan para doon sa baba at dito naman po yung para doon sa taas. Yan. So yun mga ka-builders, kung nakikita po ninyo, okay na yung trusses natin. Tapos mga ka-builders, ito nga pala, ito yung magiging daan. Dito magkakaroon ng hagdan, papunta doon sa open na yan. Yan. So, dahil nga po mga ka-builders, yung hagdan dito sa loob, ayan, kung nakikita po ninyo, tatanggalin po namin yan. At yan po ay isasarado namin yung cubicle na ito o yung space na butas na yan, isasarado po namin yan dahil nga po sa ihihiwalay nga po yung unit o yung part na ito sa baba doon sa itaas. So magiging, kung tutusin, parang dalawang pamilya po, no? Pero ang purpose po talaga ganun dahil sa anak. Ayan. So kung nakikita nyo po mga ka-builders, ayan, nagli-layout na rin kami para doon sa countertop o yung sa kusina. Ang bilis ng ating electrician. Naikabit na kaagad yung mga pin light at saka yung center light niya dito sa kwarto. Yun mga ka-builders, napakagandang tingnan. So mas lalo na po yan magiging maganda kung matatapos namin kaagad yung project na ito. Pero magkaganon pa mga ka-builders, yung harapan po, ito, at nag-deliver na kami, o dinala ko na rin po yung bubong o yung yero na ikakabit po. So pinipinturahan lang po yun ng primer, and then magkakabit na rin po kami ng bubong. Ayun. So, yan mga ka-builders, eto na nga. At tinira na nung ating latero, yung pagbububong. Napakaganda po, no? So, papakita ko na po sa inyo yung bubong. Ayan. Ito po yung bubong doon sa likod, sa extension namin sa likod. Ayan. So, ang ganda po, no? So, kung nakikita po ninyo, may mga tubo na nakausli na yan. Yan po ay mga ventilation ng exhaust. At saka yung pasingawan po doon galing sa Poso Negro. So itong nakatayong isa na to, para naman po yun doon sa ventilation ng exhaust sa kitchen. Ayan, sa kusina. So ayan, kung nakikita po yun yung pagkaka-slope ng yero niya. So binali natin dahil kung manggagaling pa po dito sa taas, sa tuktok, palibasa po yung budget, pinagkakasya lang. So in-incline natin. Ayan. So, ginawa natin ang paraan para mapaganda po yung slope ng yero. Ayan. Pati yung mga flashing po niya. Ayan. Solid na solid po yung pagkakaayos. Ayun. So, kung makikita nyo naman po mga ka-builders, ayan. Ito naman po yung singawan para sa exhaust sa kusina. Ito namang isa para sa exhaust sa CR. Ayan. So, yun mga ka-builders. Dito naman po sa harapan, ito naman po yung slope ng bubong dito po sa terrace niya. Yan. So, okay lang po yung pagkakaputol o pagkakabali ng yero para po doon sa slope niya dito sa terrace. Ayun. So, solid na solid po, no? So, wala pa pong mga flashing yan, kaya ganyan po. Yun. Ayan mga ka-builders. So ayan na nga po mga ka-builders. Pasok ulit tayo dito sa loob. At inaayos na rin po yung lababo. So kung nakikita nyo mga ka-builders yung lababo, alam nyo po mga ka-builders, tiles na po yung ginamit naming pamorma dito. Nang sa ganun po, yung bandang ilalim ay malinis tingnan. Ayan. So hindi katulad ng dati na nung araw na talagang pinupormahan pa. Pero ngayon hindi na po. Tiles na po talaga ang ginamit namin dyan
At yan, lalagyan na lang po ng grout. At malinis na po yan kapag natapos. Ayan. So kung makikita po ninyo, no, ang bandang ilalim, napakalinis na niya. At napakakinis. Okay? So yan mga ka-builders. At bago ko tapusin yung video, ayan, makita po ninyo, nilagyan na ng frame para doon sa paglalagyan ng butas ng basin sink. Ayan. So, bubuhusan na lang po yan. Lalagyan ng bakal para sa matting niya. Tapos, at saka bubuhusan. So, yung wall po nito, at saka natin itatiles na lang. Okay, palibasa renovation, hindi naman kailangan na titik-tikin lang po yan para sa wall ng box plus mga ka-builders. Ayan. So, ito na nga po yung loob ng CR. Ayan, may kesame na at may pinlight na. So, yan po ay ifu-full tiles po lahat yan mula sa baba hanggang itaas, solid po. Tapos, ito naman po yung stock room. Ito naman po yung laundry area. Ayan. So, dito, half tiles lang po tayo rito. At dito, full tiles po. Ayan. So, ito po mga ka-builders, yung pintuan po dito, kaya wala pong hamba ito. Dahil ang gagawin natin dito ay sliding aluminum. So, nagkamali po yung butas ng switch. So, ililipat po natin yan dito sa part na to. Yan. So, yun. Naglagay na rin tayo ng niche. Yan. So, next week mga ka-builders, kompleto na yung tiles nito. At maging yung countertop natin. Ayan. So mga ka-builders, papasilip ko na rin yung kesame natin. Ayan, may kublight na. So in-install na rin po natin dyan yung strip light natin. At sasampulan po natin para ma-testing kung gumagana. Ayun. Ayan mga ka-builders. So hindi pa totally na maayos yung pagkaka-install nyan. Tinesting lang po natin, ikinabit, kung magiging maayos at maliwanag po siya. Ayan. So, ayan na mga ka-builders. Pati yung center light niya dito sa living area at saka dining area na ikabit na rin po. So, ayan mga ka-builders. Hanggang dito na po muna tayo. At shout out ako sa may-ari kay Ma'am Joanna. Maraming salamat po sa inyong tiwala. At abangan nyo po ang susunod na video natin dito para sa pagtatapos. Thank you!